walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong gabi. Siyempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Napaka-fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga. So medyo masama ang pakiramdam natin. Ewan ko, siguro kulang lang talaga ako sa tulog. Pero tumawag nga ako doon sa mga friends ko rin ng mga media. Sabi nila, ano daw, sila din daw nagkakasakit din. Paano naman kasi yung weather din kasi talaga nakakaloka. Sa totoo lang, hindi mo alam kung malamig o mainit. Mainit sa umaga, tapos biglang lalamig sa gabi. Kaya ganyan. So, eto nga, syempre kahapon, nandoon tayo sa event ng Miss Universe Welcome Ceremony, kung saan syempre pinakilala na ang lahat ng candidates. In fairness naman, ang daming magaganda, ang daming kabugera, at ang dami talagang masasabi ko, Diyosahan ang ganda. At masaya ako kasi syempre isa sa mga nag-stand out talaga kagahapon ang ating pambato na si Maria Atisa Manalo, Panalo, o diba? Sino bang aabangan natin dyan? Syempre ang Miss Philippines. Bukod kay Miss Philippines, syempre nakita ko din yung ganda ng ibang candidates katulad ni Guadalupe na ang sexy-sexy. Gusto ko din si si Argentina. Gusto ko din yung beauty ni Argentina na talaga wow na wow. And then, yung ibang candidate, syempre, paandar din sa eksena, katulad syempre nila Laos, o di ba? In fairness sa mga galawan nila Laos, nakakaloka. And then, nandoon din na maganda din ang pambato ng India, na naka-red din. At nandiyan din na maganda din si Miss, Venezuela, na naka-red din, di ba? At saka syempre hindi din nagpakabog si Colombia, o di ba? At saka si Costa Rica. Sila yung mga masasabi ko na sobrang kumakabog ng todo-todo. By the way, so syempre si Atisa ang inabangan natin, kaya bongga talaga yung suotan niya kagabi. Sobrang elegante, sobrang winner, sobrang panalo, di ba? Kaya sabi ko, may laban ng Pilipinas sa competition na to. And then, ayun na nga. Siyempre nabahidan lang ng lungkot yung event kahapon kasi si Mr. Nawad bago magsimula ang show ay nag-breakdown siya. Nag-breakdown siya sa kanyang interview doon sa labas na sa press con niya na ayun nga sinasabi niya na masama yung loob niya dahil nga sa sitwasyon na parang ang gusto lang naman niya ay mapabuti yung pageant ng Miss Universe. At nakikita naman natin doon pa lang sa opening show nila ay talagang kabog na, di ba? So sabi ko nga, welcome ceremony pa lang to pero grabe na ang atake. Winner na winner. Saka ang galing ng production. Sobra. So talagang pinagandaan talaga nila Mr. Nawat. Kung binayaran man sila dito ng organization para mag-produce ng ganyang kabonggang production, wala naman akong masabi. Sobrang panalo ang MGI dito, di ba? Kasi MGI to eh. So, sobrang sabi ko, ang galing ng production nila. In fairness sa team ni Mr. Nawat talaga. At kahit may ganito ng problema, ginawa pa rin nila yung best nila, di ba? So, meron professional pagdating sa paano nila gagawin yung kanilang assignment. And then, ayun, so, naiyak si Mr. Nawat ng bonggang-bongga. First time ko siyang nakita na ganito, na humahagulgol talaga. Dahil sa siguro sa sama ng loob at punong-puno na rin talaga siya ng pressure. Yung nakausap ko nga yung kaibigan ni Mr. Nawat kagabi, sabi niya sa akin, ganyan lang yan. So, mga 2 days daw, okay na uli yan. So, ibig sabihin, ay talagang malungkot talaga si Mr. Nawat, di ba? Sa mga sitwasyon. And ako naman, wala naman akong maano dyan, kundi ganun talaga, kailangan mag-ingat. So, eto nga yung tanong sa akin. Sabi niya, tingin mo ba dapat bang tanggapin pa ni Mr. Nawat ang Miss Universe sa susunod na taon? Like example, Miss Universe Thailand. Tapos yung Miss Universe kung mag-o-offer uli sa kanila na hawakan,
to be honest, sa sitwasyon na nangyari ngayon, pwede namang yes, pwede niyang tanggapin. Pero kung tatanggapin niya uli dito, dapat iklaro niya lahat. Hindi yung parang underdog sila ng sitwasyon, di ba? So ako, para sa akin, siguro, iklaro niya lahat, everything. Yung meron sila transparent, o ganito ang gagawin, first day, second day, third day, tapos ita-transparent talaga nila yan, di ba? Para alam mo yun, yung meron silang pinaghahawakan. Kumbaga parang, ibig ko ba sabihin, may black and white, yung ganon, yung meron silang pinaghahawakan, hindi yung nagsisisihan sila. And then kung may mga suggestion siya, isuggest na yon. Kung feeling niya ayaw pumayag doon sa gusto niyang mangyari, madali lang ang sagot dyan. Bitawan niya. Pero kung ako yung nasa sitwasyon niya, kasi iba naman yung sitwasyon nila, syempre business. Minsan pagkatapos ng event, naghihingian sila ng patawad sa isa't isa. Okay la, di ba? And then, partnership uli. So, kung ako yung nasa sitwasyon niya, I think hindi ko to tatanggapin na. So, after ko ma-experience na maiyak ako, nag-breakdown ako na dahil sa sama ng loob, and then nasisira ang pangalan ko na dahil sa ganitong sitwasyon, hindi ko na to uulitin gawin sa inyo. Kumbaga, tatapusin ko lang yung, yung eksenang to, and then goodbye na, di ba? Kasi yun nakikita ko na magandang paraan para magkaroon siya ng peace of mind. Kasi syempre may edad na rin naman si Mr. Nawaz. So kailangan pipiliin mo din yung makakatrabaho mo, pipiliin mo din yung mga ina-accept mong trabaho. So peace of mind ang kailangan niya para mas magawa niya na maigi kung ano yung tama niyang gawin, mga dapat niya pang gawin, di ba? So like example sa Miss Grand, so may Miss Grand naman siya eh. Hindi niya kailangan ang universe. Ang kailangan niya palaguin, tutukan at pagandahin palalo ang Miss Grand, di ba? Kasi ano yung kanya yun eh. Wala siyang boss doon, walang mga alopores na kailangan niyang sundin, di ba? At walang aaway sa kanya, di ba? Kung ano yung ginagawa niya doon, ginagawa niya yon. Pero hindi ibig sabihin na meron kang sariling ay may ka na, freedom ka na, o sige gawin mo to, eto okay lang to na manigaw ka dyan ng girl. Yung mga tipong ganon. Kumbaga, sana may natutunan siya dito sa mga nangyayari ngayon na mababaon niya o madadala niya sa pagpapatakbo niya ng mas maayos sa Miss Grand. Ayun lang yung akin. Para mas dapat mag-focus siya ng todo-todo doon sa Miss Grand at ayun yung mahalin niya at palaguin niya. Kesa yung kakapit ka sa Miss Universe tapos ang ending naman ganyan naman yung magiging sitwasyon mo, di wag na lang, di ba? Kung ako papagawin uli ako ng sa susunod na taon, siguro yung director ng Miss Grand, sila makikipagtrabaho sa'yo, pero yung sasabihin mo, ako pa ang gagawa para sa'yo, no. So, para sa akin, hindi na dapat. So, dapat, eto na yung unat huli. And then, bayaan mo sila. Kasi meron kang sariling sayo na dapat doon ka mag-focus. At ayun yung pagandahin mo palalo. At the same time, sana may natutunan ka din kung paano mo pakikitunguan yung mga national director, yung mga girls, yung mga community mo. Kasi sila lang din, di ba, ang magbibigay sa iyo ng bonggang-bonggang kumbaga, bonggang-bonggang pagmamahal para mas lumago ka pa ng todo-todo. And then, doon naman sa sa Miss Universe Thailand, dapat niya pa ba itong ipagpatuloy? Kasi kung may kontrata siya, halimbawa 5 taon, ipagpatuloy lang niya. Pero kung ganyan, bastusan din naman, di wag na lang, charot. Hindi, depende sa sitwasyon nila. Depende sa kontrata. And then, siguro mas maganda ay mag-compromise sila. Kung ano yung mga needs nila sa isa't isa. And then, ayun. So, ipagpatuloy lang niya kung ano yung gagawin. Pero yung sa universe, huwag na siyang makailam kasi
meron naman siyang kanya, 'di ba? May Grand International siya at kilala na rin naman ang Grand at tinatangkilik na rin naman ng mga tao. So palalaguin at pagagandahin mo lang din, 'di ba? So yun yung kailangan niyang gawin dito sa sitwasyon niya na hinaharap kayo. Sa ngayon, professionalism, 'di ba? Tatapusin yung event, tatapusin yung lahat ng program. 21 days, mabilis lang naman yung 21 days. So, yun na. After nyan, okay na. Go to the next level na, di ba? So, yun. Ay, nako, nakakaloka. Sobrang naloka lang ako kasi parang sa sitwasyon na pinagdaanan niya ngayon, na hindi niya dapat yung pinagdaanan kung hindi niya tinanggap ang Miss Universe, di ba? Kasi hindi talaga sila magkiklik kasi grand siya, universe to, at imposible talaga yung sasabihin mo to become one. Malabo yan. So, ako para sa akin, mag-focus ka na sa'yo at mas pagandahin mo pa ng boga-boga na para mas ma-appreciate pa ng tao yung ganda ng production mo. Actually, maganda naman sobra na Kaya lang, yung mga ibang sistema na kailangan mong baguhin, ayun ang babaguhin, di ba? So, yon. So, good luck and wish all the best para kay Mr. Nawat, syempre. And then, ayun yung opinion ko sa nakikita ko kung halimbawa magka-negosyo uli sila sa susunod na taon para sa Miss Universe. I think tama na yung taon na to after niya ma-experience na mapaiyak siya ng organization. Charot. So, yun. So, yun. Di ba? So, kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika ninyo. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal. And then, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.